Narito na tayo sa episode 184 na FPG's Batang Quiapo mga kapamilya. Nagpaalam na nga tong si Chief Espinas na aalis na nga siya kay Bubbles. Ngayon paglabas niya ng tindahan, nagkasalubong sila ni Tanggol, pati ang mga kaibigan nito. Sabi niya, kamusta na kayo? Ang mga sugat ninyo? Sabi naman ni Teng, heto po, medyo okay na rin po yung pakaramdam namin. Ba't nga pala kayo naparito? Sabi ni Tanggol. Chief, kakain lang po sana kami. Ganun ba? O Bubbles, kakain daw sila. At saka lahat nga pala ng orderin nila, sagot ko na. O sige na. Sabi naman ni Bubbles, sige po. Tapos sabi ni Warden, no, Chief, bakit naman yata parang napaka-bait niya sobra sa kanila? Baka naman mamihasa yung mga yan, baka lumaki ang ulo. Sabi naman ng Chief Espinas, hindi naman po pwede yung palagi tayo pakabig. Kailangan magbibigay din tayo sa kanila. Alam ko naman kung paano hawakan yan sa leeg Tanggol eh. Hindi yan makakaayaw sa akin. So ito na nga sabi ni Bubbles. Diba sabi ko sa inyo wag na kayong lumaban eh. Sabi naman ni Ben. Nako Bubbles, mabait naman yung mga yan eh. Hindi naman sila lumalaban. Sabi ni Ben, sila naman talaga nauna eh. Sabi ni Bubbles, so sige na, maupo na kayo dun. At ako na maghahanda ng mga order nyo. Samantala, itong ang kausap nga ni Edwin, nakapagkita na nga rito sa tauhan ni Ramon. Sabi niya, naku malaki ho yung bibili ng customer namin ng kliyente namin. Nagkakalaga ng ₱250,000 na pulbos. Sabi naman ng lalaki, tauhan ni Ramon. Wala naman tayo niyan ngayon eh. Baka naman sabihin mo, bumalik na sila bukas. Meron tayong shipment, sabi nung kaibigan ni Edwin. Baka naman penging sample, papakita ko lang doon sa kliyente. O sige, pero to wag mo tong aarborin na. Wag mo tong ibuburaot. O sige. Tapos ito na, tumitingin si Tanggol kay Bubbles, nakangiti. Sabi naman ni Teng, napatanong siya, Tanggol, ba't ganyan ka kumakatiti kay Bubbles? Sabi ni Tanggol, huwag kayong pahalata. Siya ang kasama ko kanina sa pagpatay namin. At talaga ba? Wala sa itsura. Sabi nung kasama niya, nako Tanggol, kung liligawan mo yan si Bubbles wag na. Kasi gulo lang yan, sabi naman ni Ben, Oo, kasi alam nyo ba, kasama ni Nabong yan dati, si Bubbles. Magaling yan, magaling talaga siyang pumatay. Sabi naman ni mga kaibigan ni Tanggol, duruin mo wala sa itsura. Sabagay, kung sino pa yung mga mukhang mahina, saka mga payat, sila pa itong mga galing at saka marunong gumawa ng diskarte. Sabi nga ni Tanggol, kaya huwag kayong magpapahalata. Sabi, magaling yan si Bubbles, hindi siya ordinaryong babae. Dumating na nga si Bubbles at inihain na nga yung mga in-order nilang fishball saka kikiam. Sarap naman ang merienda nila. Nagpasalamat si Tanggol. Yan, sabi naman ni Bubbles, ang lakas mo Tanggol kay Chief Espinas Sabi ko naman sa inyo, magpakabait lang kayo. Mabait naman talaga si Chief Espinas. Siya nga pala, meron nga palang prison week dito. Ano yun? Magkakaroon ng artista para naman maaliw naman yung mga nandito sa preso. Samantala, nung tapos na magmerienda si Tanggol, pabalik na sila ng selda nila, hinarang sila ng mga kaibigan ni Bong. Abe, kamusta kayo? Balita namin pinalitan nyo na kami. Sabi naman ni Tanggol, o di ba wag na nga kayong magkunwari. Alam nyo naman na mainit kami sa inyo Saka alam ko naman na may binabala kayong masama sa akin. Ito lang masabi ko sa inyo. Wag nyo nang hangarin na hamunin kami. Dahil talagang lalaban kami. Sabi naman ng isa. Talaga ba? Sa tingin mo ba kami ang nag-utos na ipakumba kayo? Di kung kami nga nag-utos, di sana nanagot na kami kay Chief Espinas. Diba? Sabi ni Tanggol, kaya wag kayong magkakamali na banggain kami. Dahil kami, umiiwas kami sa gulo hanggat kaya namin. Dahil yun naman talaga ginagawa namin Tapos sabi ni Pambansang Kolokoy, matapang. Talagang naghahanap talaga ng gulo, sabi naman ni Ben. Ayahan nyo na, wag nyo na silang patulan. Umiwas na lang kayo. Saka takot lang nila kay Chief Espinas. Hindi na naman lalaban yung mga yan. Bago umalis si Tanggol, sabi niya, tara na. Nagkatitigan sila nung kanang kamay ni Bong. Saka yung maliit. Sila tong unang naghamon. Tapos sila naman pala tong tatalikod, di ba? Atras. Kaya nakakatoto eksena to
Ang iyabang eh. Kala mo may bubuga kay Tanggol eh. Samantala, eto na. Galit na galit yung mga magulang ni Camille. Talagang sabi, anak, sabihin mo, ikwento mo sa kanila kung anong nangyari sa'yo at ginawa niyang David na yan. Ano po ba ang pangalan ng kinakasama ng anak ninyo? David Dimagi ba? Siya po ba yung may amang pulis? Oo, siya nga. Saglit lang po kalma lang ho kayo. Tatawagan ho namin yung mga magulang niya para ho magkausap-usap po tayo dito, pati yung anak niya. Samantala, sina Martes nga ay nakarating na nga ng presinto. Ano sabi nila ni Mendoza? Sabi nung nalaman nila paparating na nga itong sina Rigor, kasi nga pagdating nila ng pulisya wala pa, hanggang sa nagkasalubong na nga. Very awkward tong moment na to kasi nakatingin si Martes kay Lene, diba? Parang nakahalata na rin siya pero hindi na lang niya binigyan ng kulay kasi magkasama sina Lena sa si Rigor, tapos magkatabi pa, diba, magkadikit. Sabi niya, ba't kayo naparito? Kasi si Camille kasi nabalitaan namin na nagre-reklamo laban kay David. Ayun, sabi nga nasa women's desk daw. Mabuti pa muna na kayo, sabi ni Rigor kay Martes, tara na. Tapos sabi ni Mendoza, hintayin mo na lang dito ang mga magulang mo Tapos kinausap siya ni Lena, sabi niya, hello, ikaw ba yung bunsong anak ni Dimagi ba? Opo, ako nga po, Santino po pangalan ko. Alam mo, magagawa naman ng paraan yun ng tatay mo. Pulis ang tatay mo, kaya huwag kang mag-alala. Hindi makakasuhan ng kapatid mo. Pero kung sakali po may mali po ang kuya ko, hindi po dapat na kampihan siya, di ba? Alam mo, makatarungan ka talaga. Anak ka nga talaga ni Dimagi ba? Na. Tapos ito na nga, pumasok na nga si Dimagi ba? Sabi sagit lang ho, wag nyo naman ho kaming husgahan, sabi niya. Sabi ng mga magulang ikwento mo Camille, yung ginawa sa'yo ng David na yan. Kwento mo, wag kang matakot, sabihin mo. Sabi naman ni Martes, ano ba talaga nangyari? Camille, sabihin mo ang totoo, sabi ni Camille Ayun po, sinaktan po ako ni David kasi may nakita po kasi ako na meron siyang ka-text sa cellphone niya. Tapos kinuha ko po yung telepono niya, kaya po yun po yung nangyari. Nasaktan po ako. Yun, sabi naman ni Rigor, ayan nyo, tatawagan ko si David, papupuntahin ko siya dito. Ayun na nga. Tapos sabi niya hayaan nyo, tatawagan ko tong anak ko. Tumawag na nga siya kay David, sabi niya, David, pumunta ka agad dito sa presinto at may mahalaga tayong pag-uusapan ngayon din. Ayun na nga. Samantalang itong si Lena, nakatingin pa rin siya kay Tess. Pangiti-ngiti lang. Samantalang itong si David, nakapunta na nga siya ng presinto. Ayan, sabi niya, Tito, nasan po sina tatay sa si nanay? Ayun, nasa women's desk. Ano ho ba ang dahilan? Ayun, nagsasampa ang mga magulang ni Camille sa kasi Camille laban sa'yo. Dahil sabi nila, sinaktan mo raw siya. Dumating na nga to si David at galit na galit ang ama. Gustong saktan. Sabi, teka lang ho, huwag naman pong ganyan ang trato ninyo sa anak ko. Sabi dapat kang managot dahil sinaktan mo ang anak namin. Kaya huwag ka na magdahilan. Sabi naman ni Tess, ano ba talaga nangyari, David? At tumantong sa ganito na nagkasakitan. Sabi naman ni David, ayun po, nagagawa lang po kami sa telepono. Nadulas po kasi kaya po na-aksidente si Camille. Diba? Camille, mahal na mahal kita. Alam mo yan, hindi kita magagawang saktan. Hindi ko sa'yo magagawa yan. Sabi naman ng ama niya, Hindi, Camille, magsampa ka ng kaso. Huwag ka magpapaniwala sa lalaki niya, niloloko ka lang. Sabi naman ni David, hindi ko magagawa yun. Sabi ng nanay ni Camille, aksidente? Imposible. Ito na nga, sinaktan mo nga anak namin Sabi naman ni Camille, pa, tama na. Maayos naman ho namin to Ako kami maling-mali, nagpakatanga ka sa lalaking yan. Nako, sasaktan ka lang ulit niyan. Sabi nung ama niya, panindigan mo tong desisyon mo. Tapos umalis na nga sila, sabi ni Tess, tara na, umuwi na tayo, Camille, tara na. Na-absuelto ngayon si David. Sabi naman ni Rigor, hindi pa tayo tapos. Tiklop ang buntot ni David. Takot si David sa tatay niya Tapos nun, ito na nga.
Yan, nagkaharap-harap na nga sila. Sabi naman ni Mendoza, "Mabuti na lang no, hindi nagsampa ang mga magulang ni Camille." Oo nga eh, kundi problema na naman to. Tapos sinihintay na lang nila si Rigor at sabay-sabay na nga silang uuwi. Yan. Tapos tinawag na rin nila si Santino. Sabi naman ni Rigor, "Tara na, umuwi na tayo." Sabi ni Tess, "Pare, mauna na kami." "O sige, ingat kayo, Mare." Tapos yung titig dito ni Mendoza, no, kakaiba kay Marites. Parang doon ko talaga may feeling siya kay Tess eh, no? Tapos talagang yung titig niya iba eh. Merong malasakit kasi naawa siya. Samantala sina Bulldog, pati sina Ting, mga kaibigan ni Tanggol, pinag-uusapan nga nila na hindi na nga sila magtatagal dito kasi parang nanganganib lagi ang buhay nila eh, di ba? Lagi may nagbabantay sa kanila, nagmamadya, ganyan. Hindi sila safe. Tapos napansin nila si Tanggol tahimik. Sabi naman ni Ben, siguro dahil sa apektado si Tanggol sa nangyari kanina sa pagpatay nila. Kaya siya ganyan, tahimik. Sabi naman ni Teng, siguro nga dahil nga doon, wawa naman si Tanggol, naawa talaga sila. Kaya wala siyang imik eh. Samantala habang si Tanggol mag-isang nakaupo, kinakausap niya ang Poong Nazareno, 'di ba? Ang itim na Nazareno, sabi niya, "Pinaparusahan na ho ba ako ng Diyos? Ganto na ho ba talaga ang mangkahinat na ng buhay ko? Talaga ho bang minamalas na ako? Kasi ho, marami na ako nagawang hindi mabuti. Isa lang ho sana hiling ko. Sana po, patawarin niyo ako, tulungan niyo ako maging mabuting tao." No? Kasi nga hindi na nga siya dinadalo ng pamilya niya eh. Pati si Mokang, di ba? So, ito yung mga magaganap sa mga susunod na episodes ng FPJ's Batang Quiapo, mga kapamilya. No? Talagang patindi ng patindi mga pangyayari dahil nga nagkaroon ng problema dito sa kliyente nila, no? Tungkol nga sa shabu. Kaya nagkaroon ng barilan pagdating sa Red Phoenix saka doon sa kliyente nila na meron nga malaking kukunin na di ba? Na shabu. Samantalang itong si Tinding, nabalitaan nga niya na si Tanggol nanganib pala ang buhay sa loob ng presinto. Kaya gagawa siya ng paraan para magkita sila na apo niya. Samantalang itong si Tanggol, tinatawag na nga ni Chief Espinas para nga sa susunod na misyon. Nako, ito na nga yun. Magsisimula na naman ang kalbaryo ng buhay ni Tanggol. Kaya wag natin itong palalagpasin mga kapamilya. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.